Magandang araw mga kabopols. Noong unang panahon, iisa lang naman ang Korea. Walang North at South. Isang bansa, isang kultura, isang wika. Pero bakit ngayon dalawa na sila? At mistulang magkaibang magkaiba. Ang isa ay sobrang kontrolado at sarado at mamamayang naghihikahos. Ang isa naman bukas sa mundo at sobrang unlad. Ang ugat ng pagkakahiwalay nila, ideology at politics. Pero para maunawaan yan, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Bago pa man nagkaroon ng hati sa pagitan ng North at South, sinakop muna ng Japan ang buong Korea noong 1910 hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa loob ng higit 3 dekada, pinilit ng mga Hapon burahin ang kulturang Koreano at palitan ito ng sa kanila. Pero noong 1945, noong natalo ang Japan, dito nagsimula ang mas malalim na problema. Pagkatapos ng World War II, hindi ibinalik sa mga Koreano ang buong bansa. Sa halip, hinati ito ng mga makapangyarihang bansa. Sa North, pumasok ang komunistang Russia o Soviet Union. At sa South naman, pumasok naman ang mga kapitalistang United States. Dalawang magkasalungat na ideology. Ang linya sa pagitan nila ay tinatawag na 38 parallel, ay isang artificial na guhit na literal na naghati sa bansa. Hindi ito pinagkasunduan ng mga Koreano. Ipinilit lang ng dalawang superpower bilang pansamantalang lunas. Pero gaya ng lahat ng pansamantala, naging pangmatagalang gulo ito. Sa North Korea, itinatag ni Kim Il-sung ang isang komunistang estado na may basbas ng Russia. Sa South Korea, na suportado ng US, itinatag naman ang isang kapitalistang bansa sa ilalim ng pamumuno ni Syngman Rhee, isang anti-communist. Ang parehong pinuno ay gustong pag-isahin ang buong Korea pero sa ilalim ng sarili nilang sistema at ideology. At syempre hindi sila nagkasundo at dyan sumabog ang Korean War noong 1950. Noong 1950, sinimulan ng North Korea ang pagsalakay sa South. Malaking bahagi ng bansa ay nasakop na nila pero sumaklolo ang United Nations na pinangunahan ng US. Sumali rin ang China sa panig ng North Korea. 3 taon ng gyera, ngunit walang nanalo at hindi natapos. Nagkaroon lang ng ceasefire pero nasa gyera pa rin sila hanggang ngayon. Ngayon makikita natin ang bunga. Ang South Korea ay isa sa pinakamodernong bansa sa Asia. Pinagmulan ng K-pop, Samsung at higit sa lahat, kalayaan at demokrasya. Sa kabilang banda, ang komunistang North Korea ay sarado sa labas ng mundo. Mga mamamayang nagugutom at pinamumunuan pa rin ng pamilyang Kim. Sa huli, ang pagkakahati ng Korea ay hindi desisyong galing sa mga mamamayang Koreano, kundi bunga ng mas malawak na banggaan ng ideology sa pagitan ng kapitalismo laban sa komunismo. Isang bansang hinati ng mga banyaga at hanggang ngayon, hindi pa rin naghihilom ang sugat ng kasaysayan. Ano sa palagay niyo mga kabopols? Kailan kaya muling mabubuo ang Korea? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.